Mainit na balita na naman po ang ating pag-uusapan sa video na ito sapagkat isang malaking pangalan po sa politika ng Amerika ang biglang pumasok sa mundo ng crypto. Si Ginoong Eric Trump, siya po ang anak ng US President na si Donald Trump, ay meron po siyang plano na dominahin ang Bitcoin mining industry. Oo, tama po ang narinig ninyo. Habang si Ginoong Michael Saylor ng MicroStrategy ay tuloy-tuloy sa pagbili ng napakaraming Bitcoin, itong si Ginoong Eric Trump naman ay gustong lampasan siya sa pamamagitan ng pagmimina ng mas murang Bitcoin. Pero paano nga ba niya ito gagawin? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At yan, ang ating nakikita po rito ay si Ginoong Eric Trump. Siya po ang anak ng US President ngayon na si Donald Trump. Ayan, sa madaling salita is parang sinasabi niya na gusto niyang talunin ang MicroStrategy ni Ginoong Michael Saylor, or gusto niyang higitan yung kanilang Bitcoin holdings. Ren, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source ng ating balita dito ay ang CoinGate. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang plano ni Ginoong Eric Trump dito sa Bitcoin mining. Ayan. Ngayong Consensus 2025 Conference ay inannounce po ni Ginoong Eric Trump ang kanyang ambisyosong plano para sa kanyang bagong kumpanya na tinatawag po na American Bitcoin. Hindi tulad ng ibang malalaking kumpanya na bumibili ng Bitcoin sa mataas na presyo, plano po ni Ginoong Eric na magmina ng Bitcoin gamit ang low-cost mining strategy. Ayon sa kanya, ang layunin ng American Bitcoin ay hindi lang basta makasabay, kundi manguna sa Bitcoin mining. Gusto niyang ang kumpanya po niya ang magmina ng pinakamurang Bitcoin sa buong mundo. Nasa presyo lang na $37,000 hanggang $38,000 kada Bitcoin. Ibang-iba ito sa presyo ng market ngayon na mahigit $100,000 na ang isang Bitcoin. Ngayon ay sino po ang kalaban ni Ginoong Eric Trump sa Bitcoin accumulation? Ayan, ang matinding kalaban ni Ginoong Eric ay walang iba kundi si Ginoong Michael Saylor. Siya po ang founder ng MicroStrategy. Si Ginoong Saylor ang isa sa pinaka-agresibong Bitcoin buyer ngayon. Sa loob lang ng 6 na taon, nakaipon na ang MicroStrategy ng 568,000 na Bitcoin. At kamakailan lamang ay bumili pa siya ng karagdagang 13,390 Bitcoin sa halagang $1.34 billion. Si Eric Trump naman ay wala pang ina-announce na exact figure kung gaano karami na ang hawak ng kanyang kumpanya. Pero ayon po sa impormasyon, ang parent company po nila na Hut 8 ay may hawak pa lang na mas mababa sa 11,000 na Bitcoin. Malayo pa si Ginoong Eric sa naabot ni Ginoong Saylor. Pero ang plano po niya ay pangmatagalan at nakatuon sa efficiency ng mining. Ngayon ay paano gustong lampasan ni Ginoong Eric Trump itong si Ginoong Saylor? Para kay Ginoong Eric Trump, hindi sapat na bumili lang ng Bitcoin sa mataas na presyo. Gusto niya na sila mismo ang gagawa ng Bitcoin at sa pinakamurang paraan. Ayon sa kanya, it's a race to the top right now and there are a lot of people running fast. I promise you are going to beat them in this marathon. Yan, kung tutuusin ay strategic po ang ginagawa niya. Sa halip na gumastos ng bilyon-bilyon para lang bumili ng Bitcoin, ang gusto niya ay magmina ng sariling Bitcoin para mas malaki ang balik sa investment sa long term. Pero kahit promising po ang planong ito, kailangan pa rin nilang mangolekta ng halos $60 billion para lang mapantayan ang hawak ng MicroStrategy. At hindi lamang pera ang problema, meron ding mga legal issues at regulatory hurdles na kinakaharap ng Trump family pagdating sa crypto. Ngayon ay ano po ang kahalagahan ng low-cost Bitcoin mining? Yan mga ka-crypto, importante po ang low-cost mining dahil dito nakasalalay ang profitability ng isang kumpanya. Kapag ang gastos mo sa pagmina ay mababa, kahit bumaba ang presyo ni Bitcoin sa market, kikita ka pa rin. At kapag tumataas naman ang presyo ni Bitcoin,
mas malaki ang margin of profit. Sa kaso po ni Ginoong Eric Trump, gusto niyang ang American Bitcoin ang maging pinaka-efficient at pinaka-kumikitang mining operation sa buong mundo. Kung magtatagumpay po siya, pwede po siyang maging pinakamalaking Bitcoin holder eventually, gaya ng kanyang ambisyon. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon nito sa global crypto movement? Ang pahayag po ni Ginoong Eric na ang crypto ay pwedeng palitan ang SWIFT payment system ay nagpapakita ng isang revolusyonaryong pananaw. Ang SWIFT ay ang kasalukuyang global banking system na ginagamit para sa international money transfers. Kung matutuloy ang prediction po niya, ibig sabihin ay mas maraming bansa at malalaking institution ang aasa lang sa crypto at blockchain technology para sa financial transactions. Isa itong indikasyon na patuloy ang mainstream adoption ng crypto sa global scale. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Malaking bagay po ang balitang ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Una, pinapakita nito na tuloy-tuloy ang institutional interest kay Bitcoin. Kung ang mga bilyonaryo at sikat na pangalan tulad ni Ginoong Eric Trump ay all-in na kay Bitcoin, isa itong malakas na confirmation na may long-term value si Bitcoin. Pangalawa, kapag mas dumami ang kompetisyon sa mining at mas naging efficient ito, posibleng bumaba ang pressure sa presyo ni Bitcoin. Kapag may sapat po na supply galing sa mining, baka hindi na masyadong volatile ang presyo ni Bitcoin sa market. Kaya good news ito para sa mga gustong pumasok pa lang sa crypto. Pangatlo, habang ang mga malalaking kumpanya ay nag-aagawan sa pag-accumulate ng Bitcoin, ang maliit na investor tulad natin ay dapat pong magplano at mag-aral ng mabuti kung kailan at paano papasok. Ang larong ito ay long term, hindi ito para sa pabigla-bigla lamang. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang pagpasok ni Ginoong Eric Trump sa Bitcoin mining ay isang game changer. Hindi lang dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil po sa approach na gusto niyang gawin. Focus, yan po ay sa focus sa efficiency at hindi lang basta hype. Maganda po ang kanyang layunin, pero hindi magiging madali ito. Maraming kakompetensya at malalaking pera ang kailangan para makipagsabayan sa mga higante tulad ni Ginoong Michael Saylor. Bukod pa rito ay may mga legal na isyong kailangang harapin. Pero kung matutupad po ang kanyang plano at magiging matagumpay ang American Bitcoin, siguradong magbabago po ang dynamics ng Bitcoin market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.